leadership? May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. Whether they will be able to come up with the 13 votes. Ang alam ko may resolution na nakaparke. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas. So, Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa Palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Naglag na rin naman siya kung totoo. Sa tingin niyo po ba totoo yung all departure order at saka yung freeze ng account? Sa tingin niyo totoo yun? Kasi marami pa rin nagdududa na baka naman palabas lang yan. Okay, kasi ulam ni steak pa din ulam daw eh. Kasi kung freeze na yan, dapat tuyo na yan. alam mo, nagsimula tayo, ang may binitawan akong salita, yung reputational damage. May reputational damage na kay speaker. Sinabi mo yung headline. Basta na-headline ka, may reputation damage ka. How do you react? Within 24 hours, you need to react. He allowed himself to be defined by what he did. So, I think it's on him to undo that in the very institution, in the very chamber where he allowed the demolition of the Vice President. Makinig ka dyan. Pero ito tanong ko, so yung naratibo na, kasi ito, naguguluhan yung taong bayan patungkol kay Franco eh. Yan ang laging tanong. So yung naratibo, ang tumutulak nito, si Bongbong. Ang nasa likod nito, ang arkitekto nitong drama na to. Hindi ko alam kung si Bongbong, but definitely within the administration, because you just cannot do this and have the NBI there immediately and have the full view of mainstream media, you know, and it's like very near the day when the impeachment vote will be made. So pag tiningnan mo sinong kumukumpas, mas malaking kapangyarihan ang kumukumpas. Oo. Parang yung sinabi nila na ang mastermind lang daw yung dalawang kongreso. Yung dalawang congressman. Hindi naman ang pumipirma ng budget yung dalawang congressman. Ang pumipirma ng budget ang presidente. Saka releases. Ang releases, ang notice of cash allocation, ang SARO, ang executive, DBM. Hindi rin si DBM gagalaw kung walang numbra ng presidente. So siguro tingnan ho natin yung mga yun. Pero hindi ganyan eh, di ba? Sa sinasabi ni Claire Castro na hindi daw si BBM ang nag-iisang representante ng executive. Sabi parang pag executive marami yan. So parang sinasabi niya na pag nagre-release ang DBM, pwedeng hindi alam ng presidente. Oh, imposible. Hindi. Imposible yan. Hindi. Lalo, doon pa lang sa pag-allocate, yung malaki ang say ng Pangulo pagdating sa budget. The budget begins with the executive and then it ends with the executive. Kumbaga, yung Congress, yung role ng Congress is to check, titingnan nila may pera ba para dito. Tapos kung in accordance with the Constitution, go sila. You set the budget in the executive, you release the budget in the executive. So imposible na yung releases ng DBM will be without the knowledge of the President. I-report pa rin yan ng DBM Secretary, hindi isla ang DBM. Pero pwede po bang hindi po pirma si BBM? Kasi nung nakaraan, naging guest po namin si Kong Erice. So parang ang nagde-decide daw ay naglalabas ng pondo ay si Secretary Pangandaman na walang pirma ni BBM. So naayon po sa batas. Nangyari din po kasi ito eh, nung unang skandalo na sa Asukal. Di ba may pirma din yung presidente, pero sinasabi niya na hindi daw siya ang nag-authorize. Andun pa ako nun. Hindi. Yung Sugar Board, ina-allow ng President mag-delegate nung approval to the Sugar Board at nagagawa na din daw yon. Unfortunately, dito sa instance na yon na sinasabi ninyo, ipinirma siya imbis na for the President or for the President pala, pero walang explicit instructions yung Pangulo. Or at least dininay niya. Much later, 3 months later, nagbago siya ng isip. Tapos sabi niya, okay na yan after investigation. So hindi tayo sure kung anong nangyari doon. But the President will know. So dito, in the case sa DBM, the President will know kasi magre-report ka pa rin. So may regular reporting yan. Kung inalaw ni Pangulo, hindi niya pwedeng i-claim na nag-release ang DBM ng wala akong alam. Yung wala akong alam is not a defense pagdating sa ganun. Kasi doon pa lang nire-review din niya kung ano yung mga projects ang priorities. Pwede nga siya magtanggal eh. Pwede niyang i-override yung decision ng Secretary. Sino galing talaga yung BFF ni Prof. Malu? Sabi ko sa'yo, huwag kayong maniwala doon. May peddler talaga. Tapos may campaign sila ng fake news, no? Oo. Sa SONA, usapang SONA, papalapit na yung SONA. Sa tingin ninyo, meron bang may deliver o pagkakasona ba? O meron ba silang mga proyekto, accomplishments? Sa tingin ko, sa pagbubukas ng third regular session, pinakamaiksing SONA sa history ng Pilipinas ang mangyayari. Kasi wala kang achievement na mapapakita. Walang infrastructure project. Alam mo kaya, ang ekonomiya natin ganito, there is a term na pang-priming the economy. It's usually government doing that. Kaso dahil wala kang pondo at nawala, saan ka kukuha ngayon ng pondo na ituloy ang mga proyekto? Baka walang SONA kasi walang pondo. Ay, meron naman daw yung tawiran. Yung sa Kamuning. Oo, yun. Diba? Kasi nagmamalaki nila yun eh. Ang flagship project. Hindi, ako ang tingin ko, kung totoo yung kinakasuhan si Martin Romualdez, binibilang ko yung araw eh. Baka by the time mag-SONA, may probable cause na dapat siya.
Kung totoo. May At kung papakulong. totoong nag-aaway sila. Kasi maandar yung kaso eh. Yun ang hindi masyadong na-highlight. Lumalabas naman sa balita. Pero ang daming nangyayari na hindi siya masyadong napapansin. Pero nagre-report, nagpo-press con Alam mo, si OMB Boying. Ang katawa-tawa lang dyan sa kasong yan, pag binasa niyo yung 61 pages, aba yung Brave 18, ganawang evidence. Ginawa silang witness. At yung lahat ng videos ni Saldico, ginawa rin. So, kung si Ombudsman ang tingin, oy, totoo yung mga sinabi nito, bakit sa Senado, Blue Ribbon, hindi mapatawag? Ma'am, anong basa nyo kay Lacson? Diretsuhan. Anong Girl of ano? Girl boy? Girl of Hindi yun. Ito dapat na magpasa dun eh. Anong basa nyo sa kanya? Kasi hindi naman siya nabanggit na nakatanggap ng ng maleta. Wala naman sinabi sa kanya yung Hindi rin siya nabanggit ni Saldico. Pero bakit talagang binabaon niya ito ng todo? Sa tingin ko may instruction sa kanya, hindi necessarily ang presidente, baka isang higanteng negosyante. Ang dati saludo tayo kay Senator Lacson dahil sa pagiging masinop at maayos sa mga inquiries in aid of legislation. Ang naging problema ko dyan, maganda yung unang privilege speech niya tungkol sa flood control projects. No? In fact, yung isang sinabi niyang probinsya ko, yung Oriental Mindoro. Tapos nagulat na lang ako, nakalimutan niya yun. Kasi sinabi niya, I will go where the evidence leads me. Ilang beses na nag-lead kung kani-kanino, hindi niya tinatawag. Yun ang hindi ko maintindihan at hindi ko rin maintindihan bakit ini-insist niya na yung partial report ay ilabas. Yung ba ay pagsagot niya kay Marcoleta dahil sa minority report. Yung minority kasi ilan lang sila. At nakita mo doon sa minority report, lahat sila nagpirmahan. So, 9 yun. 9 ang kailangan niyang majority para yung committee report niya mailabas. So makikita mo, bakit nagkaganon? Sino ang gumagalaw? Sino ang nag-influence ng kanyang desisyon? Meron rin siyang sinabi dyan of late tungkol sa impeachment. Yung Senate President nagsabi, ang forthwith ay the following day, magkakaroon ng impeachment. Biglang sinabi niya, hindi yan the following day. In fact, baka July pa ang hearing sa impeachment. Sabi ni Lacson in a press conference. So sabi ko, what's going on between yung Batman and Robin tandem na... Mag-boyfriend. Bakit ganon? So I guess you will see who wields the gavel more seriously than the one who is there as supposed to be a leader. Ma'am, based on your story, do you think magkakaroon ng change of leadership? May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. Whether they will be able to come up with the 13 votes. Ang alam ko may resolution na nakaparke. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas. So, let's see how things will play out dahil seryoso na itong nangyayari sa atin. Imbis na nakapokus tayo sa ekonomiya at hirap ng buhay, lahat tayo nasa politika. Itong pagiging impeachment court ng senador, ng Senado, no? Dapat ba or sa tingin niyo malaking epekto na hindi abogado yung Senate President na siya yung Kaaral naman daw eh. siya yung magsasabi kung Alam niya daw yung yan eh. objection overruled or sustained. I mean, No? Pero ako nung nakita kong Senate President si Cheese, maganda yung patakbo because ini-explain niya parati ano yung legal basis. Sasabihin niya, ito yung Senate rules, ito yung President, ito yung Supreme Court ruling dyan. So at saka mabilis at his fingertips yung pagkakaalam niya sa batas. So kapag nagde-decide ka, halimbawa nagde-decide ka may objections o may mga questions during the trial, Debate. wala kang time magsabi na recess, kakausapin ko muna yung lawyer. So it will have an effect. Allowed naman na laptop, di ba? Pwede mo chat-GPT siguro siya. Hindi siguro. Hindi na niya kaya yun, sir. Nag-hallucinate kasi minsan lalong-lalo na pagdating sa cases. Na-check ko na yon yung ChatGPT. Minsan, nag-iimbento siya ng kaso. Na-check talaga siya. So, minsan meron siyang sasabihin, alam kong hindi. So, i-check ko somewhere else or sa Supreme Court site kung existent yung case na yon. And siguro sa 10 na research na nagawa ko, that's why I don't use ChatGPT, gagamit ako ng iba. Pero sa 10 na legal treatise na pinagawa ko, may mga 4 na sagot na invento yung kaso. So you cannot rely on AI pagdating sa kaso. Besides, kahit makita mo yung desisyon ng Korte Suprema, you still need to digest that. Ano ba ang context ng desisyon ng Korte Suprema? Bakit ganito yung desisyon? Attorney, yung impeachment court ba, same lang yan yung rules, same lang din ng ordinary court? Hindi. Ang impeachment, parang form ng trial by jury yan. Yung judge, yung presiding judge, siya yung nagde-decide ng matters of law. Ang jury mo nagde-decide ng matters of fact. So yung decision ng jury is whether or not i-impeach yung impeachable official. So pagka kunwari may objections, it's the job of the presiding judge na mag-determine kung ano yung kasagutan na yon. Although in our case, sinasubject yan usually to a vote. Pagka on certain instances, sasabihin ng presiding officer, what is the pleasure of the body? This is what the law says. So, madali. Halimbawa, naalala nyo nun si Enrile, yung corona impeachment. Mabilis. Kasi alam niya, sasabihin niya. Tapos pagka may nag-explain pa or in the middle, kunwari objectionable yung katanungan, mas bibigay pa niya yung legal basis kung bakit i-overrule yung objection na yun. So, do you think na maybe in the future mapalitan na yung batas ng dapat Senate President ay lawyer? Actually, pwede yan sa internal rules nila eh. So, kumbaga, hindi kasi natin pwedeng diktahan yung magiging desisyon ng Senate as to who the Senate President is going to be. Nasa rin kasi, nasa saligang batas, so hindi ganun kadali, na nagiging Chief Justice lang yung presiding kapag presidente ang ini-impeach. So ako, ideally, pwede sana kung yung Chief Justice sa lahat. So, di ba? It would make more sense.
Attorney, ang sinasabi kasi ni narinig ko rin to sa balita, ang sinabi ni Senator Soto, matagal na ako sa Senate eh. So kahit saan ako ilagay dyan, alam ko na yan. Anong masasabi niyo dun sa sinabi niyo na yun? So sana pala hindi na ako nag-law school. Pwede ba yung crash course? Kasi crash course daw eh. Enough ba yun? Para matutunan mo yung, or maging eksperto ka sa batas. Expert of course not. Aaralin mo pa rin talaga. Kasi wala namang substitute dun sa 4 na taon. Pero there are things that you can learn naman talaga. Halimbawa, paano magbasa ng kaso, pwede namang ituro yan. Ang worry ko lang is yung, yung counterpart nun, aside from the book learning, is yung experience. So meron din ganun. So nakikita nga natin dun sa mga presiding officers before, Enrile, Chis Escudero, nakikita mo na almost seamless yung pag gumagawa sila ng desisyon. We're going to have, and si Senator Soto pa naman, may mga controversial siya na decisions minsan. So it might be even more controversial dito sa sa Pero impeachment. what can you say about dun sa sinabi ng Supreme Court about dun sa fourth week? Tapos kinontra niya pa. After nun, kinontra niya pa, hindi niya pa tinanggap. That's another thing, di ba? Medyo insistent. Sa kanya ito ibang definition. Definition. Since ano nga? Sige, pasagutin natin. Tungkol saan? Doon sa Sa fourth week, yung sarili fourth week. Natin, one ball, pwede bang galing sa one ball? Alam mo, napakahirap Presiding yan. judge. Kasi wala siyang knowledge of the jurisprudence. Pwede kasing binabasa mo lang, sinasite mo yung artikulo, pero nung nakita natin si si JPE sa Chief Justice Corona impeachment, hanggang sa kinaibuturan ng Black's Dictionary. Sasabihin niya yung ganun, sino daw si Black's Dictionary? O yung hindi lawyer, no? Tapos sasabihin, hindi lang siya SCRA, pumupunta siya sa US, Yes. pumupunta siya sa Europe. Napakahirap kasi siya yung magro-rule. Hindi naman siya boboto lang kung may tie. So as presiding officer, kung nagkakainitan na yan, paano ka magro-rule? Paano mo sabihin ni Majority Floor Leader, Mr. Presiding Officer, can we have a minute's recess? O upo ka lang doon, hindi ka magkakakuan. Mahirap yun. Mahirap na role yun. Hindi yun role sa... Okay, kasi artista yun. Baka kaya Mahirap. yun na yun. Kasi Mahirap. hindi mo mai-script yung jurisprudence. Alam mo, di ba may binabasa sila? Scripted na yun eh. Pero para ka mag-roll, ma-forcing mo ba na ako ang magtatanong? Lalo na kung nakita mo yung prosecutors ng House at may plano silang kumuha ng private prosecutors. Di lalong gugulo. Ang balita ko, i-appoint daw si Senator Pangilinan as parang Impeachment manager. Oo. So, ewan ko kung tinanggap Palitan na lang para mas madali. Okay, kasi pag impeachment manager ka, ikaw ang everyday magsasalita, short of a spokes, tapos ikaw rin ang mag-explain kay Senate President sa ganito, ganyan. Pero Mahirap. maganda siguro si Yusek Ler na lang kunilang spokesperson para nababali yung yung mga paliwanag. Sa tingin ko, pag yun ang spokesperson, pagbang pala ng gabel, guilty na si VP. So ito, Tony, medyo delikado pala to kasi hindi lawyer yung ating Senate